Hinamig ni Teresa ang sarili habang pinipilit itangging may pagmamahal din siyang nararamdaman para sa binatang vampira. Matapos ipilig ang ulo na waring sa pamamagitan nun ay maitataboy na ang ibinubulong ng dibdib, ay mabilis siyang umahon sa higaan at nagmamadaling tinungo ang pinto. Ngunit nang naroon na ay natitigilan naman. Hindi na sigurado ang gustong gawin. Hindi na niya magawang pihitin ang seradurang hinawakan. Nalilito man sa tunay na nararamdaman, ay nasisiguro naman niyang hindi niya maiiwan si Victor sa ganoong estado. May kirot siyang nararamdaman dahil nasasaktan ito at nahihirapan. Nagmistulang telon ang dahon ng pinto. Ipinapakita sa kanya ang malungkot nitong anyo. Ang sinseridad sa nag-uulap na mga mata. Dahan-dahang nagpadulas ang kamay niya sa seradura. Pumihit siya paharap kay Victor. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang makitang nakayuko ito at bagsak ang mga balikat. Humakbang siya palapit at naupo sa tabi nito. Nag-angat ng ulo si Victor at tumingin kay Teresa. Tingin nagtataka, tingin nagtatanong. Ipinaling ni Teresa ang paningin sa binata at pinagmasdan ang makisig nitong mukha. Lumunok siya na waring inaalis ang bara sa lalamunan at saka nagsalita. Natatakot ako kasi sinasamantala mo ang kahinaan ko. Pakiramdam ko, nababastos ang pagkababae ko. Umiiling na napayuko si Victor at sa gumagaralgal na tinig ay sinabing, bago sa akin ang lahat ng ito. Sa iyo pa lang ako nakaramdam ng ganito, Teresa. Bukod sa aking ina, ikaw pa lang babaeng pinahalagahan ko ng lubos. Pagkasabi, tuluyan ng pumatak ang luha ng binata. Sinapo ni Teresa ang magkabilang pisngi ni Victor. Iniangat at masuyong hinaplos. Pinahid niya ang luhang naglalandas sa mga pisngi nito. Nagtama ang kanilang paningin. Naging hudyat yon kay Victor, kaya muling inilapat ang labi sa kanyang labi. Tinugon niya ang halik na yon, halik na mabini sa simula hanggang sa lumalim. Tuluyan na siyang natangay ng emosyon. Tinugon ng alab ang maalab nitong halik. Naging maginoo naman ito at hindi lumampas sa guhit na kanyang ipinarating. Kinabukasan, naiinip na si Victor sa pagkalat ng liwanag. Upang libangin ang sarili, nagpalakad-lakad siya sa loob ng silid, hihinto sa tapat ng bintana, dudukwang at aabangang mahawi ang mga ulap. Maglalakad uli at kahit iilang saglit pa lang ang lumipas ay muli na namang dudukwang. Igagala ang paningin sa kalangitan. Kung magagawa nga lang hilahin ng mga kamay ng orasan, ay gagawin niya. Nasasabik na siyang magising si Teresa. Gayunpaman, iniingatan niyang makalikha ng yabag na makakagambala sa pagtulog nito. Napapangiti siya na tila kinikilig sa tuwing babalikan sa isip ang nangyari. Ang paglalahad nito ng saloobin, ang pagtatapat niya ng nararamdaman para dito at pagsasalo ng kanilang mga labi sa walang kasing tamis na halik. Hindi ito napilitan lang, hindi ginamitan ng mahika at lalong hindi ginamitan ng puwersa. Kusa itong lumapit, kusang nagpaubaya. Napawi ang lahat ng pagdaramdam niya, ang takot at agam-agam. Hindi nabubura ang matamis ng ngiti sa kanyang labi nang muli itong panoorin sa mahimbing na pagtulog.
Natigilan siya ng bahagyang magkaawang ang labi ng dalaga at malilis ang kumot na tumatabing sa mauumbok nitong dibdib. Napalunok siya. Nakakaramdam siya ng matinding uhaw. Mabilis niyang ipinilig ang ulo habang sinasaway ang sarili sa gustong gawin. Tirik na ang araw nang pagpasyahan niyang dampian ang masuyong halik ang noo ni Teresa upang gisingin. Nang magmulat ito ng mga mata ay nakangiti niyang binati ng magandang umaga. Nangiti si Teresa. Hindi lamang sa masigla at malambing na pagbati ni Victor, kundi sa kakisigang namamalas. Hindi niya napigilang haguri ng tingin ang mukha ng kaharap. At nang lumapat ang labi nito sa kanyang labi, ay muli siyang napapikit habang tinutugon ang masuyo nitong halik. Nasa balkonahe ang dalaga ng madatnan ni Victor. Bahagya itong nakatingala at nakatuon ng atensyon sa himpapawid, sa mga ulap. Nagtataka siya kung bakit mataas na ang sikat ng araw at mainit ang ibinubugang singaw, maging ng hanging humahampas sa balat, ay naroon pa ito at waring nagbibilad. Mula sa likuran ay masuyo niya itong niyakap. Ginagap naman nito ang mga kamay niya at saka pumihit paharap at yumakap rin sa bewang niya. Habang dinadampian ng halik ang tuktok ng buhok nito, itinanong niya kung hindi ba ito naiinitan, kung ano ang ginagawa doon at kung ano ang tinitignan. Bahagya itong kumalas sa mga braso niya at muling pinagmasdan ang kalangitan. Maalinsangan nga ang panahon, kaya bigla kong naisip kung ano kaya ang pakiramdam kapag may niebe. Hindi pa ako nakakaranas umapak sa niebe. Nakalabi nitong sabi, anino isang batang nagrereklamo. Gusto mo bang umulan ng niebe ngayon? Natatawa niyang tanong. Ibinalik agad ni Teresa ang tingin sa kanya at saka sunod-sunod ang ginawang pagtango. Ang pananabik ay nakalarawan sa mukha at nangingislap na mga mata. Hinagkan niya ito sa tungki ng ilong katumbas ng mga salitang magaganap ang nais nito. Ipinikit niya ang mga mata at saka itinaas ang mga kamay. Itinuon niya ang buong konsentrasyon sa ibig mangyari. Ilang sandali lang ang lumipas ay nagbago na ang klimang nakapalibot sa buong kakahuyan at sa kastilyo. Ang liwanag ng katanghaliang tapat ay napalitan ng dilim. Ilang sandali pa ay unti-unti nang bumagsak ang mga niebe. Nagtatalon si Teresa sa tuwa. Mistulang batang nakatanggap ng inaasam na regalo sa kanyang kaarawan. Mahigpit niyang niyakap si Victor bilang pasasalamat. Pagkatapos ay nagmamadali ng tumakbo at tinungo ang silid ng kanyang ina at kapatid. Niyaya niya ang mga itong lumabas at damhin ang pag-ulan ng niebe. Sumama agad ang mga ito at nagmamadaling nakitakbo gaya niya. Maging ang dalawang dilag at ang batang babae ay nakasama rin nila. Nagtakbuhan sila sa damuhan na sa mga sandaling iyon ay napapalibutan na ng niebe. Nakayapak si Teresa, mistulang batang naglalaro sa ulan, ngunit sa halip na tubig, mga butil ng niebe ang nagbabagsakan. Naroon naman sa di kalayuan si Victor at aliw na aliw sa panonood. Ilang sandali pa ang nakalipas, nakaramdam na ng lamig ang dalaga. Nilapitan niya si Victor. Nagsawa ka na agad sa pagtakbo, Teresa? Panunokso ni Victor sa kanya. Sunod-sunod ang pag-iling ni Teresa. Gusto ko pang tumakbo at dami ng niebe sa aking mga paa. Ngunit tila nagyayelo na ang katawan ko dahil sa lamig. Inosente niyang sagot
na nasunda ng paghagikgik. Natigilan si Teresa nang mapansin ang mga kasama, ang kanyang ina, kapatid at ang 3 babae. Habang siya ay nangingikig na sa lamig, ang mga ito ay hindi. Tila baliwala ang napakalamig na kinaroroonan nila. Nagtataka man ay hindi siya nagpahalata. Tinawag ni Victor ang 2 babae at inutusan ang mga itong kunin ng damit panlamig para sa kanya. Mabilis namang nagsisunod ang 2. Nasundan na lamang niya ng tingin ng mga ito kung paano maglakad sa makapal na nyebe na tila pangkaraniwan lang na sahig. Hindi nagtagal ay bumalik na ang mga ito dala ang may kahabaang bestida, makapal na pangsuson at sapin sa mga paa. Habang tinutulungan siyang maisuot ang damit, pinag-aaralan at pinakikiramdaman niya ang mga ito. Matapos maisuot ang damit ay hindi na siya nakaramdam ng panlalamig. Ngunit sa halip na magtatakbo uli sa makapal na nyebe, naglakad na lamang siya habang pinakikiramdaman ang paligid at ang mga kasama. Ang pagkasabik na una niyang naramdaman ay napalitan ng pagdududa. Kahit pilit niyang itanggi, ay hindi mababago ang katotohanang may misteryong nakapaloob sa katauhan ng mga kasama niyang dilag, ganun din sa kanyang ina at kapatid. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga napansin at naobserbahan sa kilos at galaw ng mga ito, lalo na sa mga sandaling yon. Nakatayo ang kanyang ina at kapatid sa nyebe at hindi man lang nakakaramdam ng lamig. Walang buhay na tao ang makatatagal sa ilalim ng malakas na pag-ulan ng nyebe nang hindi giginawin. Isa lang ang ibig sabihin. Hindi nabuhay ang mga ito. Hindi totoong muling nabuhay. Patay na ang mga ito. Patay na buhay. Ano ang gagawin ni Teresa ngayong hinarap at tinanggap na niya ang katotohanan? Magkaroon kaya ito ng epekto sa romantiko nilang pagsasama ni Victor? Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po ang inyong Ate Kilabot, Ate Doris, na pansamantalang nagpapaalam, ngunit muling magbabalik sa ibang araw upang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!